Salamat po. Magandang umaga po. Mabuhay tayo lahat. Secretary Jess Robredo, MMDA Chair Francis Tolentino, Representative Jocelyn Caichong, Jail Chief Superintendent Johnny Mamaril, Police Director General Nick Bartolome, Bureau of Corrections Director Gaudencio Pangilinan, Commission on Human Rights Chair Rita Rosales, Undersecretary Rico Puno, Chief Superintendent Doris Dorigo, Chief of the Public Attorney's Office, Presida Acosta, Attorney Ruben Platon, President, Philippine Public Safety College, 2012 awardees of the Bureau of Jail Management and Penology, employees and officials of the Bureau of Jail Management and Penology, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan. Mabuting pamamahala ang nagpapalaya sa bansa sa katiwalian at pagdurusa. Nang manukulan tayo, inalam natin ang ugat ng problema, tinukoy ang mabisang solusyon, itinutok ang pondo sa nangangailangan at pinili ang tuwid na landas sa bawat pagharap sa sangandaan. Ito ang mga prinsipyo sa likod ng ating mga tagumpay. Pinatunayan natin hindi lamang posible ang pagbabago, katotohanan na itong nagpapaginhawa sa Pilipino. Mabuting pamamahala din ang nagtimon sa mga nangyayaring reforma ngayon sa Bureau of Jail Management and Penology. Binabati po natin ang bawat gwardya, warden at ang lahat ng bubuo sa BJMP sa inyong ika-21 anibersaryo. At ihingin ko na ho ng paumanhin ang lahat ng nauna sa akin sa 21 years na hindi po kayo nadalaw. Siguro ibabawi ko na lang po sa pag-aasikaso sa mga pangangailangan nyo mula sa pamumuno po ng ating kalihim na nagbabanggit parati ng kakulangan nyo para na mamagawa nyo ang inyong tungkulin. Congratulations din po sa ating mga awardee ngayong araw. Salamat sa marangal at masigasig na paglilingkod hindi lamang sa mga bilangguan, kundi pati na rin sa kalakhang lipunan. Nitong Pebrero, naibalita sa telebisyon, radyo at mga pahayagan ang bakbakang naganap sa Kidapawan City Jail. Sa kabila ng pagtatangka ng ilang armadong grupo para patakasin ang isang preso, napilitan silang umatras dahil hindi nagpatinag ang mga bida nating kawani ng BJMP at dapat po natin ito. Nakarating din po sa akin na umangat sa 60% ang recovery rate ng mga pugante noong 2011. Good news po ito, pero palagay ko mas maganda sana kung wala na talagang nakakatakas na preso. Balita ko, nakasabat din kayo ng 119 na drug carrier noong 2011. Iba po talaga kapag matalas ang paningin at isip ng ating mga gwardya, tulad ni Jail Officer 1 Bonbon Pangkog. Hindi siya nagpahuling natutulog sa pansitan ng may wais na presong nagtangkang mag-special delivery ng shabu, ipinasak sa lechong baboy. Ganitong sigasig at dedikasyon nga po ang kailangan sa serbisyo upang tuldukan ang kutsabahan at palakasan sa bilangguan. Kung may matagal na problema man po na dapat tugunan sa ating sistemang koreksyonal, ito ay ang pagsisiksikan ng mga bilanggo. Mantakin po ninyo, mahigit 16,000 lang po ang dapat na dami ng bilanggo sa halos 900 at 70 bilangguan sa buong bansa na nasa pamamahala ng BJMP. Pero nasa 69,735 inmates ang pinangangasiwaan ng inyong ahensya sa kasalukuyan. 4 na beses po ang dami nito sa itinakdang kapasidad ng mga bilangguan. Upang tugunan ito, 47 karagdagang pasilidad sa mga kulungan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang naipagawa natin sa nakalipas na 2 taon. Hindi po ito mga kubol para lamang sa mayayamang bilanggo. Wala itong DVD player, LED TV, karaoke o disco. Sakto na rin po ang mga bagong pasilidad na ito. Sa mahuhuli nating tiwaling opisyal o maabuso sa katungkulan, sisiguruhin nating may nag-aabang na espasyo sa inyo sa bilangguan. Bukod sa maasahang kawani at opisyal, magkakaroon na rin ng mga high-tech na kagamitan ng BJMP upang makapaghatid ng dekalidad na serbisyo.
Nitong Pebrero, inilunsad na ang computerization ng jail record sa buong bansa sa ilalim ng National Inmates Monitoring System. Sa parang ito, mas mabilis at mas epektibo na ang pag-track sa mga kaso, sa haba ng sentensya at impormasyon tungkol sa mga bilanggo. Susolusyonan po nito ang kaso ng mga presong tapos na ang sentensya na nanatili pa rin sa kanilang selda. Tutuldukan nito ang mano-manong paghagilap ng datos at ang magulong sistema na kulang na lang ay isulat sa tissue paper ang pangalan ng mga bilanggo. Hunyo pa lang po, nakompleto na ang training seminars sa mga kawani ng BJMP ukol sa NIMS. Kaya naman tiwala tayong pagdating na Oktubre, ganap nang isinasakatuparan ito. At ito pa nga po ang good news. Naglaan na tayo ng 500 million pesos para sa pagpapatayo ng 2,000 housing units para sa mga kawani ng BJMP at isama na rin po natin ang Bureau of Fire Protection sa taong ito. Kabahagi po yan ng 31,000 mahigit na ipinangako ko po sa inyo. Sa darating naman pong Agosto, maaari na makuha ng mga retiradong kawani ng BJMP ang kanilang pension sa mga ATM. Ginagawa natin ito dahil pananagutan ang batayang prinsipyo sa tuwid na daan. Tungkulin natin baguhin ang hindi lamang ang sistemang koreksyonal ng Pilipinas, kundi pati na rin ang pagtanaw ng ilang mamamayan sa kanilang kapwa Pilipinong nasa loob ng bilangguan. Hindi nagtatapos ang hustisya sa parusa. Hindi maitutuwid ang kamalian sa pagyurak sa karapatan ng mga kapwa natin sa bilangguan. Bilang mga responsableng gabay ng mga bilanggo, gawin nating tunay na lunsaran ng pagbabagong buhay ang ating sistemang koreksyonal. Tunay nga pong mayroon na kayong gobyernong kumakalinga sa inyo. Ang pakiusap ko lang po, pangalagaan natin ang magagandang bunga ng ating reforma. Iwaksi natin ang kaisipang wangwang at maging instrumento ng tunay na pagbabago. Patibayin po natin ang ating bayanihan tungo sa bayang sakdalaya at puspos na ginhawa. Bago po ako magtapos, ulitin ko lang po yung nasabi ko na kanina. Pag nag-uusap po kami ng kailangan Jess Robredo, parati po niyan pinapaalala, pinapaliwanag, bakit may nakapugang mga bilanggo. Ibinalita sa atin, halos wala na pong pader, yung kulungan na yan. Yung mismong kulungan at yung preso doon ay parang squatter sa bilangguan. Yung ating kawani, kulang. Yung kanilang kasangkapan, kulang. At talaga naman po bubunuin natin yan. Kung hindi kayo nadalaw nung araw, ito pong pagdalaw ko sa inyo ay sana maging hudyat na hindi kayo nag-iisa sa pagtahak sa tuwid na landas, talaga naman po maasahan nyo kaming kaagapay nyo. Magandang araw po. Maraming salamat.